kay Kim na si Rona ang mas madalas niyang kasama sa pamamasyal, gayong ang dahilan kaya sila nagpunta sa isla ay para maging close uli sila ni Trisha. Kung hindi kasi nagbe-beauty rest di umano ang girlfriend niya, ay tinatamad naman itong mamasyal. I just feel like vegetating. Iyon ang kalimitan nitong ikatwiran. Ibig sabihin, mas type pa nito ang humilata sa hamak o kaya naman ay magbabad sa jacuzzi. Dapat siguro niya itong samahan. Noong unay sinasamahan naman niya ito. Pero bukod sa nakakabagot ang ganoon, para ding hindi ito ganoon ka-enthusiastic sa pakikipag-usap sa kanya. Either she seemed to be lost in deep thought or she was not in the mood to talk. Inusisa na niya ito tungkol doon pero itinanggi nito ang ganoon ang ginagawa nito. Is it a crime to want to tune out every now and then? Balik tanong nito sa kanya. Isn't that what people do when they go on a vacation? To shut down for a while? Hindi niya tuloy maiwasang maisip na mabuti pala at may kasama silang iba. Kung hindi ay baka namatay na ito sa pagkainip. Or would things have been different had they been alone? Parang hindi. Kahit naman kasi magkaroon ng pagkakataong magkasarili naman sila, ay pareho rin lang ang reaksyon nito. Kanina ay yayayain dapat niyang mag-island hopping si Trisha. Pero pagdating niya sa kwarto nito, ay nadatnan niyang nakahiga ito at may dalawang hiwa ng pipinong nakatakip sa mga mata nito. Hindi na niya ito tinawag. Wala siyang kakayahan na katulad ng kay Rona pero nahihinuha niya ang ibig sabihin nito. Is that you, Carl? Parang nasense ni Trisha na may tao. No, it's me. Sagot niya. Oh, you need anything? Some enthusiasm maybe. No, nothing. Plano ko lang mag-island hopping. Hindi muna ito, Mimik. I'm just in the mood to simula nito. I'm not asking you to come along. Sabad naman niya. Sinasabi ko lang para hindi mo ako hanapin. Have fun, sabi nito. Hindi na siya sumagot. Iniwan na lang niya ito. Paglabas niya ng cottage ay natanaw niya sa baybayin sina Ron at Carl. May dalang DSLR camera ang lalaki at panay ang tutok nito niyon sa dalaga. Pinilit niyang huwag aminin na naiinis siya sa nakitang tagpo pero nang marinig niya ang paghagalpak ng dalawa ni Rona ay kusang nagtagis ang mga bagang niya. Naisip niya na naiinggit siguro siya sa dalawa. Mabuti pa ang mga ito, halatang nag-e-enjoy. Kung sa bagay, masaya talagang kasama si Rona. Game itong sumubok ng kung ano-ano mga bagay, parati pang nagbibiro. Nang makita siya nito ay kumaway ito ng pang beauty queen at parang gumagamong nakatanaw ng apoy. Nahimok agad siya nang lapitan nito sa halip na motorbat na ipadala ang mini resort. May lakad ka ata, puna ni Rona. Para mag-aabang ka ng jeep eh. Pupunta ka sa mall? Agad na napalis ang pagkayamot na nadarama niya. Hindi, bibili lang ng suka sa kanto. Jeez, she even managed to make a joker out of me. Pagkabili ng chips ha, at saka ng coke. Teka, saan ba lahad mo? May lihim na lagusan ba dun sa beach kung saan paglabas mo ay nasa Ortigas ka na? Hindi niya napigilang tumawa. She was just so funny. Meron, pero bihira lang ang nakakaalam ng tamang daan. May password eh. But seriously, I'm going to island hopping. Daya mo naman, mag-isa ka lang? Kansyaw ni Carl pero tumingin din ito sa gawin ng cottage. Inaasahan siguro nito na lalabas mula roon si Trisha. Niyayaya ko si Trisha, kaso ayaw niya. Kung yayayain ko kayo, mag-iisa lang siya rito. Paliwanag niya. Kung sa bagay, sang-ayon ni Carl. Baka kung ano pa ang gawin ng isang yun, baka pagbalik natin maging bato na siya. But hey, baka gusto mong sumama. Baling nito kay Rona. Hindi niya inaasahan ang tuwang nadama niya sa mungkahing iyon ng lalaki. Sa halip na tatlo tayong magiging bato rito, ako na lang ang dadami kay Trisha. Pagtulog lang naman ang trip ng isang yon at parang masarap mang matulog.
Nakakaantok ang hangin. Yun kung okay lang kay Kin pala. Sabi pa ni Carl. Ano ka ba? Baka feel niyang mag-solo flight. Sabi ni Rona. No, actually, I'd welcome some company. Kung gusto mong sumama, okay lang. Sabi ni Kin. Ako ba naririnig mong hindi? Saad nito, pero bumaling din kay Carl. Sure ka? Okay ka lang? Yeah, no problem. Pasalubungan mo lang ako ng matamis na kiss. Solve na ako. Parang gustong kutusan ni Kin si Carl, pero may silbi rin naman ang suhestyon nito kaya bawing-bawi na ito. Anime bata na magpi-field trip si Rona sa ipinamalas nitong excitement. Panay pa nga ang tanaw nito sa laot habang hinihintay nila ang bangka. Ang tagal naman. Anong nangyari? Na traffic? Tanong nito. Relax ka lang. Parating na yon. At wala namang takdang oras ang pagpunta sa kung saan mga islang hindi nila kailangan magmadali. Ay, bago ang lahat. Teka nga pala. Hinawakan siya nito bigla saka pumikit. Agad na nahulaan niya kung bakit. Sinusubukan nitong sumagap ng pangitain. Wala Sana lang hindi sira ang radar. Anito. Nandyan ka naman para iligtas ako sa kapahamakan. Biro niya, pero hindi rin niya maiwasang maramdaman na lalo pa yata siyang napapalapit sa peligro dahil sa pagkakasama nila. Panay ang lingon ni Rona sa tanawin. Nasa laot na sila at ang sarap-sarap sa pakiramdam ng paghaplos ng malamig na hangin sa balat niya. Tumuang-tuwa naman na naisip niya na magkasama sila ni Kin ng matagal-tagal ay parang napaparock and roll ang puso niya. Crush na niya ito. Inaamin na niya iyon ngayon. Wala namang masama sa crush. Crush is paghanga, right? Naalala niya ang sandamukal na slam books na sinulatan niya nung kabataan niya. Halos lahat iyon ay may parte na nakalagay ng Define Crush. Ang pinakagasgas na sagot roon, crush is paghanga. Hindi masama ang humanga kay Kin dahil kahanga-hanga naman talaga ito. Dahil crush niya ito, ay natural na matuwa siya na magkasama sila. Teka lang, ba't ayaw sumama ni Trisha? Naalala niyang itanong. Nagkibit balikat ito. Niyayaya ko pero sabi niya wala siya sa mood. Hindi ko na pinilit, baka mapikon lang. Nabawasan na isang paligo ang tuwa niya. Panakip butas pa lang labas niya. Pwede na rin, crush ko lang naman siya Hindi niya gawi ang magpanega kaya agad na siyang naghanap ng call console sa kalooban niya. May ganansya rin naman siya kahit paano. Makakapaglamyerda pa siya at libre pa. Humampas ang may kalakihang alon sa bangkang demotor kaya bahagya siyang umangat sa ere. Hindi naman iyon nakakatakot pero sapat iyon para mawalan siya ng balanse. Bahagya siyang napahiga. Bago pa siya makabawi ay umigkas na naman ng bangka. Hayon napahilata na siya. Sa likuran niya nakaupo si Kin kaya dito siya bumagsak. Dalawang bagay ang nagpasirko sa puso niya. Una ay ang madama niya ang pagdantay ng likod at ulo niya sa malatrosong hita nito. Pangalawa ay ang pagtambad ng mukha nito sa kanya nang tumimbawang siya dahil tumungo ito para alalayan siya. Okay ka lang ba? Of course. Akmang babangon siya pero panay ang igkas ng bangka. Kuya, dapat na ba tayo magsuot ng life vest? Sigaw niya. Tumawa ang bangkero. Hindi pa ma'am, kapag 10 piye ng alon, saka tayo magla-life vest. Sagot nito. Kung ganoon, wala man palang silang peligro ay nagpapasalamat na lang siya sa tsansang ibigay na sa kanya ng tadhana para manatili sa masarap na kalagayan niya. Kahit umigkas pa ng 10 ulit ang bangka, ay ayos lang sa kanya basta nasa kandungan siya ni Kin. Nahiya siya sa itinakbo ng isip niya, kaya pinilit na rin niya makaahon sa pagkakahiga. Almost paradise. Iyon ang gustong awitin ni Rona nang marating nila ni Kin ang isla kung saan daw sila mangangahalian. Bago pa iyon ay may 3 isla na rin silang dinaungan at wala siyang itulak kabigin sa mga iyon na kung kapakaganda
na pag-uusapan. Pero wala palang binatbat ang mga iyon kung ikukumpara sa pinuntahan nila ngayon. Puting-puti ang buhangin doon. Napakalinaw na nga ng tubig ay napakarami pa ng isdang namumugad sa karagatang iyon. Sari-sari ang kulay ng mga iyon. Karamihan ay noon lang niya nakita sa tanang buhay niya. Parang aquarium. Usal niya na halos malaglag ang kakataon niyang iyon. You ain't seen nothing yet, Anakin. Hindi kagaya sa dalawang naunang islang pinuntahan nila, hindi makalapit ng husto ang bangka sa baybayin. Marami kasing korales at baka raw masira ang mga iyon kapag sumayad ang ilalim ng bangka sa mga iyon. Siyempre kasi na low tide ang pagdating nila. Paano pala tayo makakarating sa isla kung ganoon? Tanong niya. Bubahatin ka ni Kuya, Anakin. Nagdududang tingin ang itinapon niya sa bangkero. Mahabag ka sa kanya, mahinang sabi niya kay Kin. Parang isang bulate na lang ang ipipirman niya na nagpapalakas sa buto niya. Payatot ang bangkero nilang bagaman may muscle sa mga braso at binti nito. Gayunman ay hindi kaya ng konsensya niya na magpakarga pa rito. Ulangan niya ay mas mabigat pa siya kaysa rito. Then you either have to swim or ako ang magbubuhat sa'yo. Parang gustong umikot ang paningin niya sa narinig kay Kin. Bakit? Waterproof ka? Hindi naman, pero in case na hindi mo mapansin na 6 feet ang tangkad ko, samantalang ikaw 4'3"? Yung hanggang hita ko hanggang leeg mo na. Yabang nito, magaling pa kaya akong lumangoy? Mababasa ang lahat-lahat sa'yo. Besides, those are not soft corals that you see. Matalas ang iba sa mga iyon. Baka masugatan ka. At bago masabihin kung may bulate ako, ipapaliwanag ko na agad na makapal ang maong na suot ko, pati ang rubber sandals ko. Laging sansuot niya. Ayaw niyang magmong dahil nang sa mahirap gumalaw sa skinny jeans niya, nakatsnelas din lang siya na mas bagay ilakad sa mall at hindi sa matatal sa korales. Wala na bang isla? Hirit niya. This is one of the best there. Sayang kung hindi natin mapupuntahan. Paano si Kuya? Naka-shorts at sando lang ang bangkero. Hindi niya kailangang sumama sa isla kung hindi ka magpapabuhat sa kanya. Pwedeng balikan na lang niyang tayo. Kakain na rin naman muna siya sa kanila at magpapahinga ng kaunti. Parang kinokonsensya siya nito, pero hindi rin niya na ma-imagine na magpapabuhat siya rito. Binuhat na naman kita noon sabi nito. Ngayon nga lang sa likod ko ikaw sasakay. Ayaw mo? Di wag na tayong pumunta sa isla. Kainis ka. Tinakam-takam siya nito sa pagpabida sa ganda ng lugar. Pagkatapos hindi naman pala niya yun makikita. Di sige, ikaw naman na magbubuhat kaya ba't ako pa mamang problema? Kung kanina ay almost paradise ang palagay niya sa lugar, ngayon ay total paradise na iyon. Mabigyan ba naman siya ng perpektong dahilan para maglambitin sa leeg ni Kin ang mararamdaman ng bawat pagkislot ng matigas na kalamnan nito, ang malalanghap ang samyo nito na nakakatak sa alaala niya. Kung hindi pa paraiso narating niya, hindi na niya alam kung ano. Napilitang tumigil sa paghakbang si Kin. Para siyang kinakapos ng hininga. He was in very good shape, so he was certain in what was not because of the exertion. Sa totoo lang ay hindi siya masyadong nabibigatan kay Rona. Pero nakapagpahinga naman ng tuhod niya ang epekto ng pagbabangka ng mga braso at binti nito sa kanya. Pati na ang pagkakalapat ng harapan nito sa likod niya. Hindi niya pinlalo na buhatin ito. It started out as a joke. Kung ayaw nitong magpabuhat sa kanya, ay may iba pang paraan para makatingin sila sa isla. Mas mapapalayo nga lang sila, o kaya ay mapipilitan ng mga itong lumusong sa tubig. Nang simulan niyang biruin nito ay nahimok siyang tingnan kung hanggang sa naabot ng pangbibiro niya. Now he was paying the price. Kapag hindi siya nag-ingat-ingat, ay baka mailaglag niya ito. Masisira na nga mga korales, ay malamang na may kansyawan pa siya nito ng katakot-takot. Kaya pa ba? Tanong ni Rona sa kanya. Ang bigat mo.
pabirong reklamo niya. Sino ba kasi nagpumilit na buhatin ako, Aber? Akala ko kasi magaan ka lang. Ang liit mo lang kasi pero singbigat ka pala ng baby buntading. Ikaw? Oh, wag ka malikot at baka malaglag pa kita. Ayun na nga oh. Nagkunwari siya nangangatog ang tuhod. Ang kaso ay gumalaw ang batong tinutuyuan niya. Hindi siya nakabawi sa paninimbang dahil sa pasan niya na bigat. Sabay silang napaupo nito sa tubig. Nalubog pa ang mga ito nang lumitaw ang ulo ay panay na ang ubo nito. Nakainom yata ito ng tubig dagat. Panay naman ang hagod niya sa likod nito. Okay ka lang ba? Nakakahinga ka? Patuloy ito sa pag-ubo pero marami pa ay humantong na ito sa pagtawa. Iyon naman ang hindi matigil-tigil. Nakakasira ba ng ulo ang makainom ng tubig dito? Tanong tuloy niya. Sa'yo masisira ang ulo ko. Natatawang saad nito. Ay nako, akala ko pa naman macho ka na. Lampa pala. Tumayo na ito. Mabuti na lang at nasa mababaw na parte na sila. Excuse me, hindi ako lampa. Mabigat ka lang. Pasaway ka kasi. Mabilis lang na nakarating sina Rona at Kin sa isla. Nasa baybay na sila nang bumalik ito sa kinaroroonan ng bangkero. Nakatayo ang lalaki sa malaking bato, hawak ang gamit at ang pagkain nila na nakalagay sa isang rubberized na bag at waterproof daw. Nakita niyang nag-uusap ang dalawa. Kapag Kwan ay tumalon-talon sa mga bato ang bangkero para marating ang bangka nito na ilang metro ang layo sa batong tinutungtungan nito. Agad ding nakabalik sa baybayin si Kin. Dahil wala na itong pasan ay mabilis na ang paglalakad nito. Sa isang lagun sila nagpunta. Napapalbubutan iyon ng malalaking bato kaya hindi maalon ng tubig at animoy swimming pool iyon sa sobrang linaw. Swimming pool na may isda. Basa na rin niya kaya hindi na siya nagpalit ng damit. Ang t-shirt at leggings na suot niya ay pwede na ring panglangoy. There's something here you should see. Anikin nang lumapit siya rito pagkatapos siyang tawagin. Ipinihit siya nito sa gawing kanan. Nakikita mo ba yon? Isang butas sa tabi ng napakalaking rock formation ang itinuro nito. Oh, ano yan? Kuweba, isa iyan sa mga atraksyon ng isla. Halika, pasok tayo sa loob. Naku, pas muna ako. Agad na sabi niya. Akala ko ba game ka? Sa halot lahat ng adventures, oo. Huwag lang sa pagsuot sa masisikip at madidilim na lugar. Parang hindi ako makahinga. Have you ever tried it? Umiling siya. Nakatulong ako sa utility closet noong bata pa ako. Mula noon, hindi mo na ako mapapapasok sa masikip na lugar. Then maybe it's about time to you for conquer that fear. Mag-isa ka. Halika na, kasama mo naman ako. Hindi ka maaano. Utang na loob, Kin. Huwag mo akong pilitin. But therein lies the thrill. Imagine that feeling kapag napaglabanan mong takot mo. Ayaw. Gusto. Halina. Hinawakan nito ang braso niya at sinumulan siyang hilahin. Balak sana niyang pumalag pero kakatuwa na ang takot na nadarama niya ngayon ay hindi na kasintindi ng dati. May epekto siguro doon ang presensya ng lalaki. Oo, siya. Sasama na. Pero kapag namatay ako sa takot, dadalhin niyo ng konsensya mo. I won't let anything happen to you. Sabi nito at parang handang-handang maniwala roon si Rona. One step at a time. Narinig ni Rona na usal ni Kin nang huminto siya sa paglalakad. 1/4 pa lang ang kuweba ng papasok nila. Kasi... Go on! Hinawakan nito ang magkabilang balikat niya. Ramdam niya ang init ng mga palad nito, pati na ng katawan nitong halos sumayad na sa likod niya. Nanganganib siyang mag-hyperventilate. Pero hindi yata iyon dahil sa takot, kundi epekto ng pagkakadait nila. Ang presensya nito ay parang anesthesia o kaya ay gamot sa pampakalma na pumawi sa pangambang umaalon-alon sa dibdib niya. Hindi sargadong-sagado ang kuweba.
Sa pinakataas sa bahagi niyon ay may butas at doon nagmumula ang liwanag na tumatanglaw sa paligid. Dahil doon, kahit wala silang baon na flashlight, ay nakikita pa rin nila ang loob ng kuweba. Cool! Ginaya niyang malakas niyang marinig ang sambitin ng kabataan. Ilang sandali pa lang silang nasa loob ay napakalaki na ng nabawas sa takot niya. Hindi niya malaman kung alin sa rock formation na nasa loob ang uunahin niyang tingnan. I told you! Nang magsalita sa likuran niya si Kin ay napapikit siya. Mas cool na wika niya sa isip. Maluwag na ang nilalakaran niya kaya umantabay na ito sa kanya. Hawak ang kamay niya, lumusong sila sa bahaging may tubig. Ang lamig! Napatili siya. Iyan ang cool! Anito. Natatawa siya. Ilang sandali pa ay abot na sa baywang niya ang tubig. Nasanay na rin siguro ang katawan niya sa temperatura niyon kaya hindi na siya ganong nilamigan. Maluwang na rin sa loob kaya hindi na rin nila kailangang maglakad ng magkasunod ni Kin. Nagawa na itong sumabay sa kanya. Hinagip nito ang kamay niya. Siguro ay para malalayan siya. Mabato kasi at posibleng madulas at matisod siya. Ano nang pakiramdam mo? Kaya? Tanong nito pagkadaka. Kayang-kaya. Ako pa? Ganti niya. I told you so. Anito. Actually, thanks to you. Ganti niya. Kung mag-isa lang ako, nun ka akong manghangaha sa pumasok dito. Well, it was nice sharing this experience with you. Sagot nito sa tono nito ay parang sincero ito. Para tuloy biglang may bumara sa lalamunan niya. Kung siya ang tatanungin, wala siyang nais na makasalo sa karanasang iyon kundi ito. Pwede bang mag-swimming dito sa loob? Tanong niya para maalis ang pansin niya sa pagnanais na maiyak. Kung dahil iyon sa tuwa o sa panghihinayang, hindi niya matukoy. Oo naman! Ano pa palang hinihintay natin? Kin had to admire this woman. Mukhang napakagame nga ni Rona sa pagsabak ng buhay. Kahit kaunting kieme ay hindi niya ito kinikitaan at halatang hindi bahagi ng pagkatao nito ang inarte. She had such a big zest for life that it made her enthusiastic response to contagious. Noon siya lubusang natuwa sa napilitan siyang isama nito. She made an ordinary vacation seem more like an adventure. Halimbawa na lang ang pagpasok nila sa kuweba. Ilang kuweba nang pinasok niya pero ngayon ay parang ibang pares ng mga matang gamit niya. Mga matang mas bukas sa kagandahang nakatambad sa mga iyon. And it was because of Rona. It was like seeing the lovely sights through her very appreciative eyes. He took the vacation to be with Trisha, to bond with her. Pero parang kabaligtaran ang pangyayari. Lalo pa yatang nakadistansya sa pagitan nila. Hindi naman siguro sa kanya lang maiibunto ng sisi. Sinubukan naman niyang gumawa ng paraan para makapagbanding sila pero ito ang tumatanggi sa mga oportunidad. They needed to talk seriously once they got back. Aalamin na niya once and for all kung saan ba gustong dalhin ni Trisha ang ugnayan nila. In the meantime, it would be a shame to let this much-deserved vacation to go waste. Pagkagaling nila ni Rona sa loob ng kuweba ay kumain sila pagkatapos ay nagpahinga sandali. Sa lilim ng mga mayabong na puno sila naglatag ng blanket at doon na rin siya humiga. Ito naman ay sumandal sa katawan ng puno. Ilang sandali lang ang lumipas ay natagpuan niyang naikwekwento niya narito ang maraming bagay tungkol sa kanya. He just found it too easy to talk about himself and it amazed him because he had always thought of himself as a very private person. Nabanggit din nito ang tungkol sa pamilya nito. Naamin ang pakiramdam nito na kahit may ina pa ito ay parang nag-iisa na rin sa buhay. Kaya nga wala rin akong inuurungan na racket. Anito. Sa sarili ko lang ako pwedeng dumepende kaya hindi dapat mag-inarte. Hindi sa galit ako sa nanay ko. Karapatan niyang maging masaya. Nalulungkot lang din ako paminsan-minsan. Pero ganun talagang life, di ba? And he admired her for that all that more. Yung ibang kilala niya ay taglay na ang lahat ng biyaya pero kung mag-isip ay parang kulang pa rin iyon. May hinahanap pa mga yun na kung ano at panay pa ang reklamo.
Tuloy ay animo siyang isang napaka-preskong tanawin si Rona na nakatambad sa kanya at sa panahon pang ni hindi niya iyon naaasahan. Cool, natagpuan niyang sinasabi niya iyon sa isip niya. Nang matahimik ng matagal-tagal ang pag-uusap niya ay sinulpiyapan siya nito. Nakatulog na pala ito at habang nakasandal sa puno, she looked as if she would topple down any minute so he got up and gently pulled her down. Umusal lang ito ng kung ano, saka ito humimlay sa dibdib. Sa dibdib niya ito na piling isandal ang ulo nito at hinayaan na lang niya ito roon. He liked the feeling of having her nestled in his arms anyway. Matutulog na rin dapat siya pero hindi niya napigilang pagmasdan ng mukha ng kasama niya. It was like watching very lonely scenery. Ni hindi na nga yata niya gustong alisin ang paningin niya rito. He gently brushed away the strand of hair that fell across her face, and when he happened to glance at her lips, he was surprised to discover how tempting they looked. Kung hindi nga lang labag sa prinsipyo niya ang pagsasamantala, ay baka ninakawan niya ito ng halik. Pinilit na niyang alisin ang mga mata niya rito bago pa siya matuksong magpakulukulo. Pinagkasya niya ang sarili sa magkatuwang pakiramdam na dulot ng pagkakasandig nito sa kanya, and he had feeling that the lovely memory would stay with him forever. Palubog na ang araw nang bumalik sila sa isla. Mataas na ang tubig kaya nagawa niyang ilapit ang bangkero ang bangka nito at hindi na niya kailangang pasanin si Rona, much to disappoint. Still, he enjoyed the trip back to the island. Napakaganda kasi ng langit at pakiramdam niya ay napaka-perpekto ng sandaling iyon. Kagaya kanina, sa gawing harap nakaupo si Rona. She was just an arm's length away and heaven help him because he was so tempted to reach out and pull her towards him. Don't be a jerk. Kung hindi pa sa paalala niyang iyon sa sarili, ay malamang na sinunod na nga niya ang udyok ng kalooban niya. Nang makabalik si Rona at Kim sa isla, ay nadatnan nila na nakaupo sa harap ng bonfire sina Carl at Trisha. Oh, nandiyan na pala kayo. You're right on time. Ani Carl nang matanaw sila habang nasa akto ito ng pagdadagdag ng gatong sa apoy. We're gonna roast some hot dogs. How was your trip, honey? Tanong ni Trisha kay Kim. Napayuko si Rona. May kudlit sa puso niya ang pagsambit ni Trisha ng katagang honey. Anong drama yan? Eh honey naman talaga niya si Kim, hindi ba? Dati pa, bago ka pa naging gaga. Oo, naging gaga na nga yata siya ng todo. Ang pagtulog niya nang nakasandig sa dibdib ni Kim, ang huling hiblang naging mitsa ng tuluyang pagkahulog ng loob niya rito. Sobrang nagulat siya ng pagdilat niya ay natuklasan niya kung bakit parang ang sarap ng pakiramdam na sinasandigan niya. Kilig na hindi niya mailarawan ang naramdaman niya nang makita niya ang nakapikit na si Kim. Isang lihip na pangarap ang animoy na tupad at ilang sandaling hindi siya nakahinga sa matinding saya. Hindi na rin niya kayang hadlangan ang damdamin nagpupumilit magpapansin sa kanya. Mula sa simpleng crush ay tumalo na iyon ng malaking antas. Hindi pa naman siguro iyon love. Haring nawang hindi pa iyon love dahil lagot siyang bata siya kapag nagkataon. It was so much fun. Narinig niyang sagot ni Kim. Bagay na nagpalundag sa puso niya. Fun pala siyang kasama kung ganoon. Mukha naman kasing hindi ito nag-iimbento lang na sinasabi sa girlfriend nito. I'm glad to hear that. Ani Trisha. Eh kayo ba? Anong ginawa niyo rito maghapon? Tanong ni Kim. She slept. I explored a little. Si Carl ang sumagot. Oh, ano, game? Tanong nito. Saka iniumang sa kanila ang lalagyan ng mga itinuhog na hotdog. Kumuha sila ng tigi-isa, saka nila isinalang iyon sa apoy. May iba pang pika-pika na hinanda si Carl at may malalamig na beer din. Umupo siya sa di kalayuan sa apoy. Si Kim naman ay tumabi kay Trisha, samantalang si Carl ang pumwesto sa kanan niya ang napili. May kakaiba bang nadiskubre sa isla sa pag-explore mo? Tanong niya kay Carl. Oo, napapaligiran pala ito ng tubig. Hirit nito.
Hindi nga. Pinanlaki pa niya mga mata. Natawa tuloy ito. Oo kaya. At saka alam mo ba, may buhangin sa baybayin. Grabe ang tindi. Nag-high five sila. Saka nagtawanan na parang mga sira. Napalingon si Kim kina Rona nang marinig niyang tumatawa si Carl. Hindi niya napigilang magkukot ng kalooban niya nang makita niya na parang aliw na aliw sa pagkukentuhan ng dalawa. How was your beauty rest? Tanong niya kay Trisha na natuklasan niyang nakatingin din pala sa dalawa. It was restful. Are you enjoying? Hindi niya napigilang itanong. I guess not so much. Pag-amin nito. I'm sorry. Siguro ay natsyempo lang na wala ako sa mood. But you were so excited to go on this vacation. I was, but never mind. But he did mind. Gusto niyang malaman kung ano ang nangyayari sa kanila. Kung hindi niya alam kung ano ang problema, ay paano niya masusolusyonan iyon. Let's go for a walk? Yaya niya sa kay Trisha. Nauna pa itong tumayo sa kanya. Guys, magmo-moonlight stroll lang kami. Nito sa mga kasama nila. Enjoy! Sagot ni Carl. Maybe Rona and I will do the same thing later. Hindi siya natuwa sa narinig niya. Bigla ay parang ayaw na niyang umalis. Pero nakalayo na si Trisha kaya napilitan siyang sumunod na rito. More hotdog? Narinig niya na tanong ni Carl. Nahagip din ang paningin niya na iniumang nito ang stick sa bibig ni Rona. Hindi naman sila nagtagal sa paglalakad ni Trisha. Mukhang alilagaga ang kasama niya at maya-maya rin lang ay nagyaya na itong bumalik sa may bonfire. He was only too happy to agree. Pero pagdating nila roon ay wala na ang dalawang iniwan nila roon. Gusto sana niyang hanapin ang mga ito pero parang alangan ng gawin niya iyon. They were all adults and he should know better than them to meddle in other adults' affair. I think I'll turn in for the night. Ani Trisha. Napatingin siya rito. San ba nito inilagay ang lahat ng tulog nito? Pero hindi na siya nagkomento. He was in no mood for company. Anyway, parang nawalan siya ng ganang makisalamuha kahit kanino nang matuklasan niyang mukhang namamasyal din sa ilalim ng maliwanag na buwan sina Carl at Rona. Tumuloy na siya sa kwarto niya at pinilit niyang matulog na. Matagal din siya nagpapabiling-biling bago siya dinalaw ng antok. He was up bright and early the next day. Mukhang tulog pa ang mga kasama niya kaya nagpa siyang mag-jogging. Dati regular ang pagpunta niya sa gym pero dahil napaka-busy na niya ng husto, lagpas isang buwan na rin niyang napapabayaan ng pag-ehersisyo. Pero hindi ang cardiovascular fitness ang habol niya sa pagtakbo, kundi pagpapakawala ng tensyong bumabalot sa kanya. Images of Rona and Carl kept flitting through his mind as he ran. Ni hindi na niya namalayan ang pagbalik ng mga ito sa cottage dahil nakatulog na siya. Ni hindi nga niya alam kung bumalik ba ang mga ito sa cottage. Muntik na siyang masubsob sa buhanginan. Biglang nawala sa ritmo ang pagtakbo niya nang maisip niyang posible nga namang wala sa cottage ang dalawa. Hindi kalakihan ng isla pero maraming pwedeng puntahan doon na. Ipinilig niya ang ulo niya. He was letting his wild imagination get the better of him. Gayunman, hindi niya mapipigilang tumingin-tingin sa gawing kakahuyan habang tumatakbo siya. At nang may matanaw siyang puno na ang mga sanga ay tila kakaiba ang galaw, ay hindi na siya nagdalawang isip na mag-detour. Nang malapit na siya sa punong may mayabong na mga sanga, ay mas tumindi ang pagdududa niya nang may tao sa gawi roon. May kaluskos na rin kasi siyang naririnig. Hey there! Tawag niya bago niya hinawi ang sanga. Hey there kang kalabaw! Nakatalikod sa kanyang babaeng nagulat sa pagdating niya. Sa pagpihit nito ay naisaboy nito sa kanya ang laman ng maliit na baldeng hawak nito. What the hell?
Ay, sorry. Agad na lumapit sa kanya si Rona. Pinagpag nito ang nabasa niyang t-shirt na para bang matutuyo iyon sa ginagawa nito. Nun lang niya ito natitigan. Basang-basa ito. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya, saka tumingin sa gawi pa roon. Malay ba niya kung mag-isa lang ito? Naliligo. Ano sa palagay mo? Bakit dito? Ang daming banyo sa cottage. Sus, taong to. 5-5 ang banyo sa Maynila. Pero dito ko lang naranasan na maligo sa balon. Look oh! Itinuro nito ang butas sa buhanginan na napapaligiran ng makapal na kahoy. Maaga ako nagising kaya nag-explore na rin ako. Napadpad ako dito and Viola, nakita ko yung balon. Actually, parang nabasa ko nga doon sa brochure na nasa mga kwarto ang tungkol dyan. May ilan yatang hinukay na lang ganyan sa isla. Rustic charm daw ang dating ayon sa brochure. He left so much better already. Samantalang kanina ay parang ang bigat ng pakiramdam niya. At naisipan mo agad na maligo? Komento niya. Of course, hindi ko pa natatry eh. At alam mo naman ako. Oo, alam nga naman niya. This woman had a zest for life he hadn't seen in anyone for quite a while. And with a sparkling personality to boot. Sparkling personality? Huh? Hindi niya alam kung nanunuya o naaamis ang isip niya. But looking at Rona sure made him feel lightheaded. At unti-unti niyang natukoy kung bakit. Basang-basa ito kaya halos wala nang itago ang manipis na bestidang suot nito. Ang estilo pa naman niyon ay para lang iyong kamison. It made him think of sexy scenes in some of the movies he had seen. Ang personalidad nito ang mas nangingibabaw at siyang mas nakakaakit ng pansin, kaya nun lang siguro niya napansin na sexy rin ito. But even if his body was reacting strongly to such a wonderful sight, he knew that a fling or a roll in the way wasn't the he wanted with this woman. It wouldn't be enough. Nahugot niya ang hininga nang matukoy niya sa sarili kung anong sasapat para matugunan ang nag-aapoy na pangangailangang na buhay hindi lang sa katawan niya kundi pati na rin sa puso niya. In fact, what his body was yearning for seemed to be the result of what his heart wanted. Nagmula sa puso, wika nga. You're so cheesy. He had never been cheesy in his life before. Ngayon pa lang. And that ought to tell him something. It was telling him something. Subukan mo kaya uli? Ani Rona, saka siya biglang sinabuyan. Why you? Umakma siya nga habulin nito. Tumili ito at umiwas, saka nagtatakbo. Hindi siya nag-aksaya ng sandali. Hinabol niya ito at mabilis ding nahuli. Nagpupumiglas na humarap ito sa kanya. Saka umakmang itutulak siya, pero basta na rin lang itong natigilan nang magkaharap sila. Anak ng nanay ko. Daig pa ni Rona ang inatake ng matinding hika sa pagkawala ng hininga niya nang sa paghigpit niya ay halos magdait ang mukha nila ni Kin. Game over. Naglalaro sa diwa niya ang pagkatagang iyon na katulad na lang ng laro sa PSP o sa arcade. Wala na siyang magagawa. Mahal na niya si Kin. Parang bullet train ang Japan sa bilis ng pagharurot ng damdamin niya. Ang paglipat niyon sa iba't ibang antas mula sa simpleng paghanga papunta sa level na pumipintig sa damdamin niya ngayon. Panis naman palang abilidad niya. Ni hindi niya napakinabangan niyon para iligtas ang sarili niya sa kapahamakan. Bakit ba kaunting ababala lang tungkol sa sasapitin niya kapag sumama na iyon ba sa bakasyon niya ay hindi niya nasagap. Binasa niya ng dila mga labi niya habang nagiging tuyong-tuyo. Dahil yata sa ginawa niya ay napagawi ang tingin ni Kin sa mga iyon. Parang may apoy na nagsindi sa mga mata nito at kasunod ang impit ng pag-ungol ay isinaklot niya ito sa tinagkan. Nasa langit na ba ako? Pakiramdam niya ay tinangay na siya ng mga anghel. Iyon ang kanyang unang halik at lagpas-lagpasan iyon sa inaasahan niya.
Hindi niya alam kung may rules and regulation ba kung paano tutugon sa humalik, kaya hinayaan na lamang niya ang idikta ng kalooban niya ang gagawin niya. At ipinagsisigawan niyo na yumakap siya sa lalaki na walang pag-aatubili niyang sinunod. Lalo pang pinatindi niyon ang kiliting bumabalot sa kanya. Ang kiliting hindi niya inaakalang mararamdaman niya. Not in her wildest imagination, wika nga. Naging motto na niya ang go with the flow. Maaga kasi niyang natutuhan na mas mahirap kung sasalungat siya sa daloy, na mas madali kung sasama na muna siya sa agos at titingnan kung saan siya dadalhin iyon. Hindi naging mahirap para sa kanya na pangatawanan ang motto niya na iyon sa ganoong pagkakataon dahil iyon din naman talaga ang gusto niyang gawin. Pwedeng masaktan siya, malamang nga ay masasaktan siya, pero saka na niya iisipin ang tungkol doon. Sandaling-sandali lang ang magpapasaya sa kanya, promise. Nang maramdaman niya ang lalong paglalim ng halik ni Kin, ay gusto niyang maiyak dahil alam niya na sa sandaling-sandali lang ang sayang maidudulot niyon sa kanya. Ilang sandali nga lang ang lumipas ay bigla itong tumigil. Malamang ay nahimasmasan na ito dahil mukha itong na-guilty. Tiyak na tumagos na sa isip nito na may girlfriend ito. Dapat siguro niya itong sitahin at sumbatan dahil nang halik ito, gayong hindi naman niya malaya ang puso nito. Pero hindi niya magawa. Siya man ay mapansamantalang nawala sa tamang huwisyo. Saglit na piniling magbingi-bingihan ang kanyang katinuan sa mga alaala. Dahil doon ay kaya niyang unawain ang nangyari dito. I'm sorry, sabi nito. Hindi ko sinasadya. I don't know what to came over me. Kailang yon, huwag mo na lang sigurong ulitin. O sige, mauna na ako. Agad na niya itong tinalikudan at iniwan. Pakiramdam niya ay sinusundan siya nito ng tingin, kaya binilisan pa niya lalo ang paglakad. Oh, may tao pala. Naudlot ang pag-emote ni Rona nang may magsalita. Bago pa man niya nalingunan ng dumating, ay nakilala na niya ang boses nito, si Carl. Nasa tabing dagat siya at nagbumuni-muni. 2 araw na lang ay tatagal ng bakasyon nila at panay ang giit niya sa sarili na kaya na niyang tikisin ang sarili niya sa maigsing panahon na iyon. Mula nang maganap ang tagpo sa may balon ay pinilit niyang iwasan si Kin. Pasimple lang iyon para hindi rin makahalata mga kasama niya. Madalas ay kay Carl siya sumasama. Natsyempong parang umiiwas din kay Trisha. Nabanggit nito na nagkaroon ng kaunting misunderstanding ang mga ito at iyon siguro ang dahilan kaya sa kanya ito bigla nadidikit. May I join you or would you rather be alone? Tanong nito. Bilang tugon ay tinapik niya ang espasyo sa tabi niya. Ang lawak nito para solohin, pabirong sabi niya. Agad na lumipat ito saka umupo. Nice time of the day for some deep thinking, ha? Anito. Deep thinking? Hindi no, nakatulala lang ako, walang iniisip. As usual, dinaan niya yon sa biro. Bakit ba niya aaminin na nagninilay-nilay siya ng husto? Kahit nga sa sarili niya, itinatanggi niya na ganun ang ginagawa niya, lalo na kung sinong dahilan. Ganun ba? Sorry ha, akala ko nagsasenti ka, sabi ni Carl. Sasabihin sana kita. Tumawa siya. Kahit paano ay nakakalibang din itong kasama. Kung sana nga lang ay pwedeng dito na lang matuwa ng husto ang puso niya sa halip na kay Kin. Sasabayan? Oh, may pinagdadaanan ba yan? Dinudot niya ang dibdib nito. May naiwan ka sa Maynila na namimiss mo na? Malamlam ang ngiti na umiling ito kapag kuwan ay inabot niya ang kamay niya. Wala siya sa Maynila, sagot nito. Hindi siya umimik. Kung sasabihin nito na siya iyon ay hindi siya maniniwala. Hindi rin niya kailangan ng gift niya para matukoy na kasinungalingan iyon. Nasa kagubatan? Diwata ba siya? Aniya. Ikaw. Hep!
Itinaas niya ang kamay niya pagkatapos ay hilahin ang paghawak nito. Huwag tayong magbulahan, Chong. Hindi kita type at sure ko rin that the feeling is mutual. Kaya kung ganyan na hindi ako ipinagsesenti mo. Natigilan siya. Parang may ilaw na biglang sumindi sa isip niya. Bakit nga ba hindi agad niya naisip yon? OMG. Parang alam ko na kung sino. Kilala ko siya, hindi ba? Kilalang kilala. Hindi ito umimik. As in, nandito siya sa isla. Hindi pa rin ito sumagot at para sa kanya, para rin iyon ng pag-amin. Maya-maya pa'y humugot ito ng malalim na hininga. Halatang may dinaramdam na kung ano. Trisha and I had been friends for quite a while, and then at the party, something suddenly seemed to click between us. Hindi ko siya maligawan dahil alam ko may boyfriend siya na sabi niya ay mahal niya. But we were constantly together because Kin was so busy and didn't have time for her. Kontento na ako sa ganoon. Rather ipinipilit kong maging kontento na lang doon. At late, kasama ko siya. I guess I was also kinda hoping she'd get tired of waiting for her boyfriend to show her some importance. Pakiramdam ko nga may nagde-develop na sa mind. When out of the blue, she told me that she and Kin were going on a romantic weekend getaway. I almost lost it. Gusto kong magwala and everything. And then a few days later, she asked me if I wanted to come along. Akala ko joke lang yon, pero in-explain niya kung bakit. You probably think I'm pathetic, but I didn't want to pass up the chance to be with her. Para din kasing ikababaliw ko ang ideyang magkasama sila ni Kin nang sila lang. Really pathetic. Umiling-iling ito. Noon niya nawari ang posibleng rason kung bakit dati ay parang may kakaiba na nararamdaman nung una niyang nahawakan ito. Mukhang gumana ang premonisyon niya pero baka mahirap ang hinggap niyon na masagap ng husto ang mga pangyayari dahil may kinalaman sa thoughts and feelings ang mga iyon sa halip na sa aktwal na pangyayari. Gayunman, kaya niyang makakarelate sa nararamdaman ni Carl. Siguro ay dahil hindi nagkakalayo ang pinagdaraanan nila. Siya man ay nagkakagusto sa isang lalaking may iba ng nagmamayari ng puso nito. Hindi naman pathetic. Masokitik lang, wika niya. Joke! Natawa si Carl. Muli ay hinawakan nito ang kamay niya. Sabi mo nagkaroon kayo ng misunderstanding. Aniya. Tumango ito. Ang kapal kasi ng mukha ko. Ewan ko kung saan ko nakuha ang lakas ng loob na papiliin siya sa amin ni Kin. I mean, these past few days have made me see all the more that she seems to have some deep feelings for me too. Nakikita ko iyon sa mga reaksyon niya kapag magkasama tayo o kaya ay nagbibiruan. And that time you and Kin were away, well, I told her about how I felt. Umamin din siya na may nararamdaman siya para sa akin. Umikot ang pagtatalo namin sa pagtukoy niya kung ano ba si Kin sa buhay niya. I even had the nerve to make her choose. Asa pa ako. Natural na si Kin ang mas matimbang sa kanya. Humugot ito ng malalim na hininga. Sawa na rin ako magmistulang spare tire o kaya i-doormat kaya sabi ko sa kanya ayusin na niya ang relasyon nila ni Kin dahil mula sa araw na iyon ay kaibigan na lang talaga magiging tingin ko sa kanya. Pumalatak ito. Hindi naman bawal ang umasa. Basta dapat lang na alam mo kung kailan dapat nang tumigil at ituon sa ibang bagay ang atensyon mo. Pakiramdam niya ay sarili niya ang pinapayuhan niya. Kung sa bagay, lumingon ito sa kanya, saka ngumiti. You know, I like you. Anito. Ugok. Really? Giit nito. Kung hindi ko lang siguro gusto si Trisha, ay baka nagka-crush na ako sa'yo. Crush ka dyan? Masyado ka ng gurang para dun. No one is too gurang to have a crush. Ganti nito. I like her naman pag-amin niya. Pero hindi para maging boyfriend.
Okay lang naman yata na maging friends tayo. Oo naman. And who knows, maybe we can be more than that. Hirit nito. Asa ka pa? Hey, don't knock it out till you've tried it. Let's try it. Bigla na lang itong pumihit. Sinaklot ang magkabilang balikat niya. Saka siya kinabig palapit dito. Subukan mo lang at... Hindi na niya natapos ang sasabihin. Nakulong ang mga katagang sasambitin niya sa lalamunan niya nang kagyat na lang siyang halikan nito. Hindi pala lahat ng halik ay pare-parehong epekto. Iyon na natuklasan ni Rona at iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya naitulak agad ang lalaki kagaya ng balak niya. Nagulat siya na hindi yun katulad ng mga labi nila ni Kin ang magdait. Ngayon ay wala yung parang nagpapakalas ng kuryenteng pumasok sa katawan niya. Hindi rin tila nagliwanag ang kalangitan na animo ay ng sangkatutak na kwitis ang lumipad doon at nagsabog ng iba't ibang kulay ni ilaw. And last but not the least, wala siyang nadamang kilig. Kahit katiting, kahit anino lang yun, wala. Sa halip ay parang gusto pa niyang mapaiw. Nakakarami ka na. Itinulak niya si Carl palayo. Sapat na ang datos na nakalap niya para matukoy na ang tamis ng isang halik ay nasa taong gumagawa niyon at hindi porke may kahinaang mga labi niya ay automatiko nang magiging makulay at maaliwalas ang mundo nito. May bahid ng lungkot ang ngiting sumilay sa mga labi nito. Sorry about that. Anito. I was just testing a theory. Pues, wag sa akin. Hindi na, promise. Sagot nito. Tumayo ito saka inilahad ang kamay nito sa kanya. Inabot naman niya iyon. Kahit palang pakikipag-holding hands ay nakadepende ang nararamdaman sa kung sino ang kahawak kamay. Kin and Trisha had a long soak in the jacuzzi. Habang nakalublob sila sa bumubula-bulang tubig, ay hinintay ni Kin na mabuhay ang mainit at malinamnam na pagnanais ng kahibdinggan niya ng dalaga at ikulong sa mga bisig niya. Pero nangulubot na lang ang balat nila sa nakababad at hindi dumating ang naturang damdamin. He did hold her close. Ito naman ay isinandig ang ulo sa dibdib niya. Her warm, soft body was up against his and he felt nothing. Kahit ba ang libido niya ay nag-disappearing act na rin. Nag-angat ito ng tingin pagkalipas na ilang sandali. Mababakas ang pagtataka sa anyo nito. Hindi ka nag-iisa. Gusto niyang sabihin dito. Siya man ay takang-taka, gulat na gulat pa sa nararamdaman niya. O mas tamang sabihin sa kawalan niyang nararamdaman. His girlfriend snuggled against him and all he could think of was Rona. He didn't want to think of her. Whenever he did, he would start becoming confused. He would also start feeling guilty. Anong klaseng tao ba siya kung ganun kasama niya ang girlfriend niya pero ibang babaeng tila hinahanap-hanap niya? It was so ridiculous. Hindi rin niya mapaniwalaan ang pwedeng mangyari ang ganoon. If only it weren't happening to him personally, he would probably dismiss the idea as some form of stupidity. And to think that the woman who'd been constantly invading his thoughts seemed to be getting it on with another guy. Mula kasi ng halikan niya ito, ay nahalata niyang dumistansya na ito sa kanya. Kay Carl na ito madalas sumasama at ang lalaki mukhang natuwa pa sa ganung setup. Napapitlag siya nang maglaro ang mukha ng lalaki sa diwa niya. Hindi niya inaasahan ang pagbalot sa kanya ng matinding pagnanais na sapakin ito. At nang ma-imagine niya na yakap nito si Rona, baka nga hinalikan pa, ay parang gustong magwala ng kalooban niya. Is there something wrong? Untag ni Trisha. Nothing. Anya. I have to go. Parang nagulat ito pero hindi rin naman ito nagreklamo. I'll stay here for a while if you don't mind. Sabi nito na pinagbuti pa ang pagkakasandal ng ulo sa marmol sa gilid ng jacuzzi. Iniwan niya ito at nagtungo sa cottage niya. Nang makapagbihis siya ay saka siya naglakad sa labas. Wala siyang tiyak na pupuntahan.
He just wanted to clear his head. Sa may baybayin siya humantong. Nagsisimula ng kumalat ang dilim pero kaya pa niyang maninig at maligid. Maya-maya ay may naulinganagan siyang mga tinig. Dahil 4 lang naman sila sa nasa isla ay alam na agad niya kung sino ang mga iyon. Tumalikod siya para magtungo sa direksyong palayo sa pinanggagalingan ng mga tinig pero parang may sariling isip ang mga paa niya. Hindi lang sinuway ng mga iyon ang nais niyang humakbang palayo, nadiskubre din niya na dinadala pa siya ng mga iyon palapit sa dalawang nag-uusap. Tsismoso ka na ba ngayon? Hindi niya pinansin ang hirit na iyon ang katinuan niya. Sa halip ay sumilip siya mula sa likod ng puno ng niyog na pinagkukublihan niya. Ilang di pa lang ang layo niyon sa 2 taong nagtatanaw niya na naka-Indian seat sa buhanginan. Panay ang tawa ni Rona at kahit pa kagaya ng madalas na mangyari na naaaliw siya sa tunog niyon, hindi rin niya napigilang mainis sa ideyang napapatawa ito ni Carl ng ganoon. Pumikit siya sa pagtatangkang kalmahin ang nalbubulabog na kalooban. He could almost grasp the reason why he felt like punching the guy's nose. Okay, aaminin niya. Noon pa niya ay nag-idea na siya. Ayaw nga lang niyang pag-isipang mabuti dahil scary ang nabubuo niyang konklusyon. No, I'm not starting to fall for her. Hanggang sa huling hininga yata niya ay itatanggi niya ang nararamdaman niya. Pero nang dumilat siya at makitang magkahinang ang mga labi ng dalawa, ay para siyang pinompyang sa tainga. He was stunned not just by what he saw but more so by the fury that filled his heart. Tumagal pa ang paghihinang ng mga labi ng dalawa. Hindi na niya hinintay na matapos ang tagpong iyon. Humihit siya at malalaki ang hakbang na tinungo niya ang kabilang dulo ng baybayin. Nasa kalagitnaan pa lang ang kabilang dulo niyon na siyang makakasalubong niya si Trisha. I got lonely in there. Nakangiti yung katwiran nito. Where are you headed anyway? I thought you had already gotten back into the house. I just wanted to take a walk. Paliwanag niya. Let's? Yaya nito. Sure. Hindi na siya tumanggi nang ipaikot nito ang isang braso sa baywang niya. Maybe he was just confused at the moment. Masyado lang siguro naging malaki ang distansya sa pagitan nila ng nobya dahil sa matagal-tagal na hindi nila pagkakaroon ng bonding time. Kagaya lang siguro iyon ang halaman na kulang sa dilig. Have you ever gone windsurfing? Napasinghap si Rona nang marinig niya ang tinig ni Kin. Nasa kusina siya noon at nagtitimpla ng kape. Parang kinapos siya bigla ng hininga. Bumaling siya rito. Napakasimple ng suot ni Kin. Sandong asul na may katernong board shorts. Pero parang isa itong katakam-takam na pagkain sa paningin niya. Mukhang kaliligo lang nito dahil basa pa ang buhok nito. Nakalanghap din niya ang amoy nito, ng sabon nito at nagninamit nito. Nag-ahit din yata ito dahil ang linis-linis sa mukha nito. Fresh and yummy, iyon ang pwedeng ipang-describe dito. Umiling siya. Madalas lang siyang makakita ng ganoon sa palabas. Wanna try it? Sus, tinatanong mo pa ako. Alam mo namang game akong subukan ng lahat. Anya. Oo nga pala. Ngumiti ito at parang nalaglag bigla sa sahig ang puso niya. Pulutin mo na agad, baka matapakan pa. Wala ka namang mapapala kahit pati atay mo ay malaglag sa sahig. Tikin ng isang yan. Rona, I just want to say, Kin. Naputol ang sasabihin nito nang marinig ang pagtawag ng pangalan nito. Isang pupungas-pungas na si Trisha ang tumawag dito at pumasok sa kusina. Namputsa talaga. Bagong gising na't lahat maganda pa rin. Himutok niya. Mula nang halikan siya ni Kin ay natagpuan niyang ikinukumpara niya ang sarili kay Trisha at isa lang ang konklusyong narating niya. Siraulo lang ang lalaki kung ipagpapalit nito sa kanya ang napakagandang nobya nito. Hindi na rin naman ito nagtangkang maglalapit pa sa kanya mula nang pasimple niya itong iwasan.
Patunay lang siguro iyon na pinili na nitong magpakatino. Kaya hindi na siya dapat umeksena pa. Dinampot niya ang tasa ng kape na tinitimpla niya. Saka niya iniwanan na ang dalawa. Halatang mahusay sa maraming water sports si Trisha, kasama na ang windsurfing, samantalang si Ron ay ilang beses lang nahulog sa tubig, pero hindi pa rin niya magamay-gamay ang dapat gawin. Pas muna ako, aniya nang mapagod siya. Mamaya uli, mag-iipon muna ako ng lakas at tapang ng apog. If you say so, iniwan muna siya ni Carl na umalalay sa kanya. Nagpunta siya sa ilalim ng kubol at kumuha ng juice mula sa cooler. Naupo siya sa gilid, saka tinanaw mga kasama niyang nagkakatuwaan sa karagatan. Maya-maya ay nagpunta sa baybayin si Kin. Tumuloy ito sa kubol at kagaya niya, kumuha ito ng juice. "Oh, ano na?" tanong nito sa kanya. "Pahinga muna, nakakota na ako sa pagkakalaglag eh." Napailing ito. "Ikaw talaga, kahit kailan puro biro. Kayang-kaya mo yan. Mamaya mag-scuba diving naman tayo ha." Natawa siya. "Oo, kayang-kaya ko rin yun." Ganti niya. Pinilit niyang alisin ang tingin dito. Naka-board shorts uli ito, pero sa pagkakataong iyon ay wala itong pang-itaas, kaya gusto na namang magpista ng mga mata niya sa katawan nito. "Hey!" Kinalabit siya nito. Tila may sasabihin, pero hindi niya nagawang tumugon. Dahil sa pagdikit ng kamay nito sa kanya, ay may nakita siyang pangitain. Si Trisha ang tampok doon. Ilang sandali lang ang nakalipas ay nakarinig sila ng pagtawag. Nang tanawin nila iyon, ay nakita niyang sa halip na nakasakay sa board si Carl, ay nasa tubig ito. Kumaway ito sa kanila. "Hindi ko makita si Trisha!" sigaw nito. "What?" Napatayo agad si Kin. Sa pagmamadali nito ay nasagi siya nito. "Teka!" Hinagip niya ang braso nito. Kulang na lang ay maglambitin siya roon para pigilan nito. Sa muling pagdait nito sa kanya ay malinaw niyang nakita sa isip niya ang sasapitin nito. Sarado ang mga mata nito habang may gumagawa ng CPR dito. Pero base sa itsura nito ay mukhang hindi na ito babalikan ng ulirat kahit kailan. "No!" sigaw niya para palisin ang pangitain. Lumilinga-linga siya. Hinahanap ang lifeguard. Nakita niya na tumakbo na ito papunta sa tubig. "Ano ka ba? Trisha needs help." Napumigla si Kin. "Let go," utos nito. "Papunta na yung lifeguard," saad niya. "Hayaan mo na siya." "I just can't stay here and do nothing. Let go." Umaangil na ito, saka malakas na pumalapag. Dapat nga siguro niyang bitawan ito, pero halos natitiyak niya na kapag ginawa niya iyon ay para na rin niyang hinayaang suungin nito ang kamatayan. "Kin, wag! Hayaan mo na lang sila. Mapapahama ka." Tinangka niyang magpaliwanag. "Are you out of your mind? Gusto mong pabayaan ko na lang si Trisha?" "Pero..." "Let go." Nakawala ito pero hinabol pa rin niya ito. Dinamban nito ito at sumasad sila pareho sa buhanginan. "Pinasama ako ni Lola Lucy para iligtas ka kaya..." "Stop it!" Hinapit nito ang magkabilang balikat niya at niyugyog iyon ng malakas. "Stop it!" Ulit nito at pagkatapos siyang pakawalan ay bumangon nito at tumakbo na papunta sa karagatan. Hindi na niya ito naabutan. Mabilis itong nakapag-dive sa tubig nang hanggang baywang na nito iyon. Ilang sandali pa ay narating na nito ang kinaroroonan kanina ni Carl. Kahit ang lalaki ay hindi na makita. Hindi na nag-aksaya ng sandali si Rona. Tinakbo niya ang kubol kung saan nila ipinatong ang mga gamit nila. Sa unang cellphone na nahagip niya ay pinindot niya ang numero na ibinigay sa kanila bago sila tumuloy sa isla. Doon daw sila tatawag kung may kailangan sila, pati na kung may emergency. Malamang na nakapagradyo na ang lifeguard pero gusto niyang makasiguro. Nagmamadali niyang inilahad ang nangyari.
Pagkatapos siyang humingi ng saklolo ay tumakbo uli siya patungo sa dalampasigan. Marunong siyang lumangoy pero hindi siya ganon kahusay kaya hindi niya mawari kung dapat ba siyang sumama sa mga naghahanap kay Trisha. Mamaya niyan ay makakadagdag pa siya ng problema. Tinanaw na lang niya si Kin. Panay ang sisid nito. Umaahon-ahon lang ito sandali para kumuha ng hangin kapag kuwaning nagdadive uli ito. Tuwing lumulusong ito sa ilalim ay nagpipigil niya ang hininga niya habang hinihintay niyang muling lumitaw ang ulo nito. Minuto lang siguro ang lumipas bago dumating ang saklolo galing ng kabilang isla pero pakiramdam niya ay napakatagal na ng mga iyon. Agad na nagmaniobra ang speedboat papunta sa lugar na kinaroroonan ni Kin. Ilang kalalakihan ang nagsitwalunan sa tubig para tumulong sa paghahanap kay Trisha. Panalangin niya ay mahanap na sana agad ng mga ito ang dalaga. Isa pa niyang panalangin ay sana kahit sa pagkakataong iyon lang ay pumalya ang kanyang pangitain. Natutop niya ang dibdib niya nang makita niyang tila nahihirapang lumangoy si Kin at parang hindi iyon napapansin ng ibang mga nasa tubig. Nagsisigaw siya na sinasabayan niya ng pagtalon-talon habang itinuturo niya ang kinaroroonan nito. Mabuti na lang at naintindihan naman yata na nakakita sa kanya kung anong tinutukoy niya. May lumangoy agad patungo sa direksyon ni Kin. No! No! Nagpapalag ito nang iakyat ito sa speedboat. Akay-akay ito ng isa sa mga lalaking dumalo sa kanila. I need to go back. You need all the help you can get in finding Trisha. Ani ni Kin. Kami na ang bahalang maghanap, sir. Anang lalaki. Nagka-cramps kayo. Mahirap yun. Baka pati kayo ay mapahamak. I can take care of myself. Giit ni Kin. Hindi ko kayo mapapayagan na ilagay sa peligro ang sarili nyo. Huwag kayo mag-alala. Gagawin namin ang lahat para mahanap ang girlfriend nyo. Sumalubong siya rito. Kin, makinig ka sa kanya. Dapat ay... You. Matalim na tingin ang itinoon nito sa kanya. Kung hindi mo ko pinigilan, baka naabutan ko pa si Trisha bago siya natangay papunta sa kung malayo. Halatang galit na galit ito sa kanya. Nandito ang lahat ng karapatan para magalit sa kanya. Gusto lang naman niya itong iligtas pero siguro nga ay hindi nito naiintindihan iyon. Kaya niyang unawain at dahil doon, kaya hindi na lang niya pinansin ang sakit na katulad ng isang punyal na tumarak sa dibdib niya. Mahahanap nila si Trisha. Huwag kang mag-alala. Tangkang pag-alo niya rito. Jeez! Bulalas nito. Saka marahas na isinukulay ang mga daliri sa buhok. Halatang aburidong-aburido ito. Where did you get the right to stop me from doing the right thing, ha? Kin, kasi para sa kaligtasan mo rin. Kaligtasan ko yun, hindi sa'yo. Banat nito. Sir, kalma lang. Sabi ng lalaking umasista rito. Mahahanap natin ang kasama nyo. I sure hope you do. Please make sure you do. Gagawin namin ang lahat. Kung ganun, ano pang ginagawa mo ito? Hindi ba dapat ay tumutulong ka na sa mga kasamahan mo? Kailangan ko munang tiyakin na okay na kayo at tumingin ng lalaki sa kanya. Hindi ako babalik sa tubig? Sambit ni Kin. I promise, hindi ako magpupumilit. Just go and find Trisha. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa kanya. At base sa tingin ipinukol nito sa kanya, tiyak na lalong hindi siya mapapatawad nito. Okay, sir. Umalis na ang lalaki. Tahimik at malungkot ang lahat. Gabi na, kaya kinailangan nilang itigil ang paghahanap kay Trisha. Sa katunayan, kahit wala ng liwanag ay tinuloy pa rin nila ang paghahanap kay Trisha. Pero nang lumaki na ang mga alon, ay saka nagpa siyang team leader na ipagpabukas na uli ang paghahanap. Si Carly agad namang natagpuan ng miyembro ng rescue team na dumalo sa kanila. Nakakapit ito sa isang bato dahil napagod na raw ito. Halos walang nakakain sa kanila. Si Kini walang imik pero para kay Rona
ay mas gugustuhin pa niya ang sinisanghalan siya nito kaysa yung napakalamig ng trato nito sa kanya. Mukhang ayaw nga nitong i-acknowledge ang presensya niya. Persona non grata, iyon yata ang terminong babagay sa trato nito sa kanya. At masakit iyon para sa kanya. Sobra. Lalo pa at naamin na niya sa sarili na may pagtingin siya rito. Kaya niyang tanggapin na hindi ito pwedeng mapaka sa kanya dahil may nobya ito, pero yung magalit ito sa kanya, sobrang hirap. Tumuloy na siya sa kwarto niya pero hindi para matulog. Malamang nga na hindi siya makatulog dahil napakaligalig ng kalooban niya. Masyadong napakawindang ang mga pangyayari. Mangangailangan nga siguro siyang sumailalim sa stress debriefing pagbalik niya sa syudad. Gusto lang naman niyang iligtas si Kin kaya pinigilan niya ito. Iyon ang rason kung bakit pinasama siya ni Lola Lucy sa bakasyon na iyon. Pero hindi rin niya maiwasang makonsensya. Inigligtas niya ito dahil lang sa utos ni Lola Lucy, or did she want to keep him safe because of her feelings for him? Masaba pa kung both. Kahit ano pa ang dahilan, iisa pa rin lang ang resulta. Galit sa kanyang lalaki. Kung dati halos imposibleng suklian nito ang nadarama niya, ngayon ay imposibleng imposible na. At bakit ba yun pa ang iniisip niya, gayong napahamak ang isa nilalang sa kagagawa niya? Isinubsob ni Ron ang mukha niya sa mga palad niya. Gusto niyang umiyak pero parang barado ang tear ducts niya. Hindi ko gustong ipahamak ka. Maniwala ka. Kinausap niya sa isip niya si Trisha. Sorry. Kung paano siya nakatulog, hindi na niya alam. Basta nang sumunod niyang pagdilat ay maliwanag na ang paligid. Nabulabog din siya sa malakas sa mga tinig na mula sa labas ng kwarto. Pupungas-pungas siya lang lumabas. They found her! Panay ang sigaw ni Carl. Hawak nito ang telepono nito. They have? How is she? Mababa ka sa matinding pag-aalala sa tinig ni Kin na kagaya niya ay humahangos palabas ng kwarto nito. She's suffering from hyperthermia and she has some cuts and bruises but she's okay. Thank God. Usal ni Kin. Nasaan siya? Nasa klinik na mga main resort. Hindi naman daw siya kailangan pang i-hospitalize. Let's go then. Nagmamadali si Kin. Tulog si Trisha nang dumating sila sa klinik. Ganun pa man ay nagpumilit si Kin na silipin ito. Ilang minuto rin itong natagal sa kwartong nasa loob ng klinika. Sila ni Carl ay naiwan sa waiting area. It wasn't your fault. Inabot ni Carl ang kamay niya. Nahalata siguro nito na napakalungkot niya. Hindi nga ba? Tanong niya. Nabanggit na niya rito ang tungkol sa pagpipigil niya kay Kin sa nasapigan niyang si Trisha. Of course, it's not. Malay mo ba, kung hinayaan mo si Kin, baka napahamak nga siya. At least sa nangyari ngayon, walang kinailangang magbuwis ng buhay. Okay naman si Trisha, so don't beat yourself up about it. Mabuti pa ito, naiintindihan siya. Si Kin ay mukhang galit pa rin sa kanya kahit nalaman nito na mabuti na ang lagay ng nobya nito. Sobrang natakot siguro siya na mawala sa kanya si Trisha. Naggumit sa isip niya ang masakit na ideyang iyon. Ni hindi na nga niya binigyan ng malalim na kahulugan ng ilang sweet moments na namagitan sa kanila. Pwede namang natukso lang ito. O kaya, sige, magfi-feeling mahaba ang hair na siya. Kakadalawang isip nito. Pero nang muntik nang mawala rito ang girlfriend nito, ay malamang na na-realize nito ng bonggang-bongga kung gaano yun kahalaga rito. Naiintindihan niya yon. Human nature yon, wika nga. So ngayon, ano ka na? Ngayon ay dapat na siguro siyang mawala sa eksena. Tapos na rin naman ang misyon niya. Nagawa niyang iligtas si Kin sa kapahamakan at iyon lang ang pakay niya kaya siya napasama roon. Engot lang siya kaya nagduro siya sa ngayon. Engot siyang nagpadala sa damdamin nito. Tumayo na siya. Oh, bakit? Tanong ni Carl. Alis na ako. Ano? Teka, alam mo naman ang
ang dahilan kung bakit pinasama ako sa isla, hindi ba? Nagawa ko na yon, kaya alis na ako. Hintayin mo na lang lumabas si Kin. Hindi na ako gusto pang makita ni Kin. Sige ha. Hindi ko rin naman matatanim na makita pa siya. It hurts. Pinilit na lang niyang magbiro sa isip niya para maibsan kahit katiting ang sakit na nararamdaman niya. Nice meeting you, sabi niya kay Carl. Sa kanya ito iniwan. Uy, tinawag siya nito pero hindi na niya ito pinansin. Mula sa main resort ay madali nang makakabalik sa kabihasnan. Kinausap niya ang front desk ng hotel para magpahatid sa airport. Siyempong paalis na ang service kaya nakasabay na siya roon. Sambakol pa rin ang mukha mo, komento ng inay ni Rona nang umupo ito sa tabi niya. Si inay talaga, hindi ah. Pinilit niyang umiti. Umiling-iling ito. Ako ba na inay mo ay paglululokohin mo pa? Ano ba kasing problema ng bibi ko? Dumantay ang palad nito sa likod niya at hinagod-hagod iyon. Nangilid ang mga luha niya. Matagal-tagal na rin niyang hindi nangungulila sa kalinga ng isang ina. Nakakatawa siguro na ang laki-laki na niya pero parang may init siyang nadama sa puso niya nang tawagin siya nitong bibi ko. Sa puso no? Wala nito. Tumango siya. Sinong magaling na lalaking nanakit sa'yo? Iharap mo sa akin at babalatan ko ng buhay. Parang gigil na gigil nga itong gawin iyon. Natawa siya. Hindi niya kasalanan, Nay. Ako ang engot. Pero okay lang naman ako. Kaunting emote at pahinga lang ang katapat nun. Ang buhok naman niya ang hinaplos nito. Kung ang lalaking iyon ang dahilan kung bakit napadpad ka rito, dapat ko pa siguro siyang pasalamatan. Wika nito. Nay! Namiss kita anak, sabi nito. Kahit naman may iba na akong asawa at nagkaanak kami, ay anak pa rin kita. Kung naramdaman mo man na ina-exploira ka, pasensya na ha. Hindi yun ang intensyon ko. Parang batang naglalambing na sumandal siya sa balikat nito. Sorry din, Nay, kung hindi kita madalas madalaw. Medyo nagtatampo nga talaga ako. Pag-amin niya. Sinasabi ko na nga ba eh. Sana naman alisin mo na sa isip mo ang tampo na yan. Mula ngayon, dadalaw ka na rito madalas. Kahit nga dito ka naman malagi. Walang problema. Hindi na rin naman ibang turing sa'yo ng Tito Ramil mo. Naiilang kasi ako. Baka sabihin niya. Mabait siya anak. Kung makikilala mo siya ng husto, ay mararamdaman mong tiyak ang kabutihan ng puso niya. Kaya huwag ka nang magilang. O ano, dito ka natitira? Parang natuwa pa ito sa ideyang iyon. Hindi siguro, Nay. Pero promise, dadalaw ako ng madalas. Isa pa, hindi pa naman ako aalis. Kailangan ko pang nahinto ang pagsasalita nila. Mula ng labas ay marinig niya ang tao po. Napaigkas siya sa kinauupuan. Kaboses ni Lola Lucy ang nagsalita. Pero imposibleng itong tumatawag. Hindi nga nito alam ang tungkol sa lugar na iyon. Tinakbo niya ang binatang nakatanaw sa bakuran at tumunghay siya roon. Pakiramdam niya ay namamalikmata siya nang ang matanda nga ang nakita niya. Nagmamadali siyang lumabas para salubungin nito. Gawa sa kahoy ang gate nila at wala namang tarangkahan ng pinto pero natili itong nakatayo sa labas niyon. Lola! Magiliw na bati niya rito. Ang layo naman yata na ibiniyahin niyo. Manghang-mangha talaga siya na nandun ito. Pinatuloy niya ito. Ang layo nga, ilang beses pa kaming naligaw ng driver ko. I don't know what came over you for you to disappear like that. Akala ko nilamon ka na ng lupa. Hindi ka man lang nagsabi sa akin kung nasan ka na o kung ano nangyayari sa'yo. Mababakas ang pagtatampo sa tinig nito. Pasensya na po. Nahiya naman siya. Ni hindi nga pala niya naalalang magsabi dito. Pati na sa ibang mga suki niya na mawawala siya ng matagal.
Ni hindi rin kasi siya nagbubukas ng cellphone niya. Aasa lang siya na magte-text o tatawag sa kanya si Kin at kapag hindi nangyari yon, at malamang nga ay hindi mangyayari yon, ay sasama lang ang loob niya. Mas mainam nang i-off muna iyon. Ang kaso nga ay may ibang tao palang posibleng maghanap sa kanya. Batang to, ano bang nangyari at bigla kang nawala? Panay ang tawag ko sa telepono mo. Out of coverage area naman daw. Nag-alala tuloy ako sa'yo. Ipinadetective pa kita para lang matuntun kita. Pinadetective? Tumango ito. Para lang mapanatag ang kalooban ko. At saka gusto rin kita makausap at pasalamatan. Naikwento sa akin ni Kin ang nangyari. Kamusta na pala siya? At si Trisha na rin. Mabuti na sila. Nakarating na sila sa bukana ng pintuan kung saan sumalubong sa kanilang inay niya. Ipinakilala niya ang mga ito sa isa't isa. Kayo palang madalas maikwento sa akin ng anak ko. Ang inay niya kay Lola Lucy. Napakabait niyo raw. Mabait din naman kasi siyang bata. Nahangiting tumingin sa kanya si Lola Lucy. Thanks la, ganti niya. Kapag kuwanay napagawi ang mga mata niya sa kwintas na suot nito. Malaki ang pendant at mukhang antigo. Ang ganda niyan la. Nun lang niya yun nakita. Ito ba? Bigay ito sa akin ni Trisha nung birthday ko. Nito. Muntik nang mapalis ang ngiti sa mga labi niya nang banggitin nito ang dalaga pero pinigilan niya. Gusto nga rin sana kitang imbitahin kaso hindi naman kita mahagilap. Patuloy ni Lola Lucy. Sorry po talaga. Happy birthday po ha, kahit belated na. Namiss kita, saad nito. Si Lola talaga. Hindi siya nakatiis. Niyakap niya ito, pero napaigkas din siya. Bigla kasing sumulpot sa diwa niya ang mukha ni Trisha. Nakasuot ito ng traje de boha. Ngiti-ngiti at halatang nagpakasaya. Ikakasal na siya. Hindi niya nakita ang groom to be me nito para madaling mahulaan kung sino iyon. Ikakasal na si Trisha? Hayag niya. Natulala sandali ang matanda. Paano mo? Ay oo nga pala, may iba kang kakayahan. Tumingin nito sa suot nitong kwintas. Ito siguro ang dahilan. Iba ka talaga? Iba po talagang batang yan. Ako nga ho kung minsan hindi pa rin makapaniwala sa kakayahan niya. Anang inay niya. Mabuti na lang at mayroon siya niyan, sabi ni Lola Lucy. Kung hindi ay baka wala na ang aking pinakamamahal na apo ngayon. So, totoo po? Ikakasal na si Trisha? Tanong niya. Nang tumango ang matanda, pakiramdam niya ay naggugulungan siya ng isang buong planeta. Pero mabuti na rin siguro iyon. May closure siya, wika nga. All's well what at the end ay well pala. Pinilit niyang pasiglahin ang tinig niya. Bahagya na lang niyang napansin ang pag-alis ng inay niya dahil parang hindi siya makahinga sa pananakit ng kaloobang nadarama niya. Malamang ay kukuha ito ng merienda. Dapat siguro niya itong samahan pero hindi pa siya makukuhuma. Ba't ka nga kasi biglang nawala? Usisa ni Lola Lucy. Sabi ni Kin umalis ka na lang basta noong nasa resort kayo. Nagawa ko na rin naman po kasi ang pakay ko. At saka galit na galit siya sa akin nun Nakaka-tense kaya. Batang to, oo. Pumalatak ito. Okay na pala ang lahat. Siguro naman hindi na ganun kagalit sa akin si Kin. Baka mapapatawad niya na ako. Sabi niya. For wanting to save my life? Oo naman. Namilog ang mga mata niya. Lalo pang napabaling niya ang nagsasalitang si Kin ang tumambad sa kanya. Saan ka nang galing? Tanong niya. Nako, hindi mo ba narinig na may taga-tao po sa labas? Tanong niya. Umiling siya pero nahinuha niya na kaya siguro ito umalis ay para tugunin ang tumatawag. Hindi naman ako mag-isang naghahanap sa'yo.
Paliwanag ni Lola Lucy. Hindi rin ako nakaisip na ipa-detective ka na kung hindi iyang si Kin. Hindi siya mapalagay. Gusto ko raw niyang makausap. Pero akala ko driver ang kasama niyo. Anya. Oo nga, siya yung driver. May bahid ng kapilyahan ang ngiting sumilay sa mga labi ni Lola Lucy. At siguro ay dapat kayo mag-usap ng matahimik na ang isang iyan. Tumingin ng matanda sa inay niya. Sige, mag-usap kayo, sabi ng inay niya sa kanya. Doon muna kami ni Lola Lucy sa kusina. Mapamerienda ko man lang siya. Nang maiwan na sa lanakin sa sala ay agad ito nagsalita. I am sorry for the way I acted. Inisip niya na nakokonsensya siguro ito sa inasal nito kaya gano'n na lamang ang pagpupilit nito na matuntun siya. Mas mabuti nang iyon ang isipin niya kaysa atupagin pa niya ang pag-asang nagtatangkang umusbong sa puso niya. Ikakasal na nga siya, hindi ba? Wala yun, naiintindihan ko. Natural lang namang magalit ka. Nobya mo ang muntik nang mapahamak ng dahil sa akin. Alam ko naman na mahal mo siya. Wow, hanap sa aray. Hindi niya maiwasang tahimik na idugtong. Congrats nga pala ha. For what? Para sa kasal ni Trisha. Ano ka ba? Hindi ito nagsalita. Ikakasal na nga si Trisha pero hindi sa akin. Kapag kwan ay sabi nito. Napaawang ang bibig niya pero walang katagang lumabas doon. Nagulat at nalito kasi siya. Kanino pala? Kay Carl. Ha? Naku, sorry ha. Tiyak na masama ang loob nito. It's okay. Actually, I'm kinda glad. Glad? Okay ka lang? Oo naman. Okay na okay. Pero, even back there at the island, or maybe even way back, I was already having serious doubts about my relationship with Trisha. I mean, I like her. I even prefer to think I loved her. Pero bago pa man tayo makarating sa isla, ay parang nawalan na ng init ang relasyon namin. In fact, as you already know, the vacation was an attempt to rekindle the spark between us. But I guess we're just not meant for each other. Galit na galit ka sa akin nung pinigilan kita. I mean, oo, dapat ka nga siguro magalit, pero I felt so frustrated. That's why, pakiramdam ko may nagawa kong dapat kung hindi mo ako pinigilan. I'm sorry for the way I reacted. Tumango siya. At least, humingi na ito ng tawad. Sinapon nito mukha niya. Can you forgive me? Oo naman. Kung ganun, bakit ka umiiyak? Ha? Pinahid nito ang daliri nito ang pisngi niya. Noon lang niya nawari na hindi na pala niya napigilan ng mga luha niya. Wala. Hindi lang ang paghingi ng tawad ang pakay ko. Sabi nito. Gusto mong mapalagay na si Lola Lucy. Hula niya. That too. Pero may isa pa. Magpapa-reflexology ka. No. Gusto mong subukan kong sumagap ng pangitain? Sorry pero hindi ko kontrolado. I want to say I love you. Sabi nito. Ang kakayahan ko. Basta lang sumusulpot ang mga pangitain at ano ka mo? I love you. Gusto kong malaman mo yun. Ako? Oo, ikaw. Okay, nakakagulat siguro. Kahit nga ako hirap maniwala nung una. Lalo pa at may girlfriend ako at hindi ko naman gawi ang maging palikero. But the feeling was there and try as I might to bury it, even kill it, it won't let me. It was just too strong until I had no choice but to admit the truth that I'm fully and madly in love with you. Hinawakan niya ito bigla. Baka sakaling may masagap siyang pangitain na magpapatotoo o magtatawa sa sinabi nito. Masyado kasi incredible ang sinabi nito kaya hindi niya basta mapaniwalaan.
If you get any premonitions, I hope it would be of a happy future with the two of us sharing our lives together, because that is what I want right now, more than anything in the world. Wala siyang nasagap na pangitain. At parang hindi na kailangan. Sapat nang itinitibok ng puso niya na tanggapin ang sinasabi nito. Mahal din kita, kahit pa nga akala ko ay bokyang-bokya ako sa'yo. What made you think na bokya ka? I kissed you, didn't I? At ngayon pa lang ay dapat mo nang malaman, hindi ako ang tipong nanghahalik ng basta lang. When I kiss woman, it means I have deep feelings for her. Wow, kakaiba ka ha? Wika nga niya. Kagaya ng kakaiba ka rin, Orona. Kinabig siya nito at niyakap. I can't believe this is happening. Mababakas ang paghinalong tuwa at pagmumakang mangha nito. Sa pagkakakulong niya sa mga bisig nito ay saka siya nakakita ng pangitain, pero hindi yun bunsod ng kakaibang kakayahan niya. Sa halip, iyon ay piping pangarap ng isang taong nagmamahal. At dito na po, nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Rona and Chin. At lagi po nating tandaan, at sa tamang panahon, may isang taong magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya. At kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat. Thank you.